ratio. So, pag sinabi nating ratio, dalawa lang siya, no? Pagka ganyan, 1:2, tapos is equal to 2:4. Ito naman, proportion. Okay? So, dito, ratio, parang dalawang proportion lang. Yung itong proportion, dalawang ratio lang siya. Okay? So, dito, hahanapin lang natin dito kung parang ito, ilo-lowest term lang natin. 'Di ba yung ratio, kapareho din siya ng fraction, no? So, kung ito, naka-ratio siya ng ganyan, na 15:25, pwede natin siyang isulat ng 15/25. So, sulat natin na pag ganito, pwede natin siyang isulat ng fraction, no? Ayun yung ginagawa natin technique dyan, no? And then, thank you pa sa mga nagla-like sa atin, makikita natin na pwede silang i-divide pareho ng 5, no? I-divide mo to ng 5, i-divide mo rin to ng 5. So, pag dinivide natin pareho ng 5, para lang tayo nag-divide ng 1. Diba? Thank you po, no? And then, 15 divided by 5, yan ay makakakuha ka ng 3. Dito naman makakakuha ka ng 5, no? So, very good, no? At sama sagot natin doon, Sir Miguel, correct? Letter A. Okay? 3. Parang ni-lowest term lang natin, no? Lowest term. So, pag na-confirm natin na itong tama tong ratio na to, kapareho nito, pwede natin siyang isulat na 15:25 is equal daw sa 3:5. Magiging proportion na siya. No? Okay? Next item. Number 2. In a class, the ratio of boys to girls is 5:6. If there are 30 girls, how many boys are there? Is it 20, 25, 35, or 40? Go. Pwedeng kumuha ng ballpen at mag-solve ba? Sir Miguel, letter B. Okay? Ano pangalan? C. 13091, letter B din. Okay? 25, sir. Okay. Harley, letter C. Okay? Meron pa sumasagot na ibig sabihin, meron pang mga gising at handang makinig sa atin na kahit madaling araw na. Okay? So, sabi nga natin, ratio in proportion is para din siyang fraction. Okay? Magkakaiba sagot? Sir Miguel B, Sir 130 is letter B, Dan is 25, letter B din yun, and then Harley's letter C. Okay. So, ganito gagawin natin dyan, no? Meron tayong ginagawa sa proportion na ganito na 5:6 is equal daw sa, so ano ba to? Sulat mo na pala natin, ano ba to? Boys and girls, no? So, eto, kailangan strict tayo doon, no? Hindi dapat natin silang pinapagbaliktad. Okay? Pag sinabi natin na ito yung boys, ito yung girls. Nagbabase yan kung sino, paano mo siya sinasabi. Nasabi ko nyari dito, boys, girls. Ibig sabihin, ito yung boys, ito yung girls. Okay, so strict tayo dapat dyan. Hindi sila pwede. Sir Kevin Lee Bin B. Okay, thank you po. And then, sabi doon is equal daw siya sa, ay tama, B. No? So, dito kailangan isulat din natin boys, tapos girls. Ano yung boys natin dito? Yun yung nawawala. So, gawin natin yung X. And then, susulat tayo ng ratio. Ito naman yung girls natin, 30. Okay? May dalawa tayong paraan. No? Pwede kong ituro sa inyo yung dalawa. So, una muna, ginagawa natin dyan is may gaganyan tayo. No, yung ito, multiply mo daw yan, equal daw yan dito. No, so 6 times x magiging 6x. Ito naman 5 times 30 magiging 150. No, tapos pag i-equate natin yan, 150. Divide ko both sides by 6. Ang magiging value ko is ilan yan? 2 and then 5, tama ba? 25. No? Pwede rin naman natin siyang tingnan na lang. Kaya ba natin yan sa tingin-tingin lang? Kayang-kaya natin yan. No? Ituturo ko sa inyo yung technique natin. Okay? So, kung titingnan nyo dito, ito yung technique natin. No? Meron kang girls, meron kang girls. Tingnan mo, ito yung girl mo. 6. Naging 30 siya dito. Anong ginawa natin? Nag-multiply tayo ng 5. No, multiply natin ng 5 pala 5. Nag-multiply tayo ng 5 kaya siya naging 30. So anong gagawin ko dito sa 5 na to? Very good, no? Danny, multiply din tayo ng 5
So, magiging 5 times 5, magiging 25 na. So, hindi na tayo gaanong thank you po sa mga nag-follow sa atin, no? Okay? 25 yung ating sagot. Okay? Kung isa pa na, meron pang isa, no? Meron pa tayong isang ginagawa dyan, no? 5 over 6. No? Ito, gawin natin fraction. And then, x over 30. No? Ito, kahit dito, tingnan mo na lang, no? Ito, minultiply mo ng 5. Ito, multiply mo rin ng 5. Pero, yung isang ginagawa natin dyan is through cross multiply. Ito, cross multiply mo doon, magiging 150. Dito naman, magiging 6x. O, ganun din. Divide mo rin ng 6. Divide mo rin ng 6. Makukuha natin na value is 25. Very good, no? Cross multiply. So, nakakuha tayo ng tatlong paraan. Next. A recipe requires flour and sugar. In the ratio, easy, tama ka. Very good, no? Lahat tama doon. 2, 3. If 6 cups of flour are used, how many sugar is needed? Is it 4 cups, 8 cups, 9 cups, or 12 cups? A recipe requires flour. Sir Miguel, letter C. Okay. Sir 1, 3. C. Danny, 9. Okay. So, dalawang paraan na lang yung gagawin natin, ha? Isang cross multiply, tsaka isang shortcut. Okay lang ba yun? Okay. So, letter C, Sir Raydal. Okay. So, thank you po sa mga nagpa-follow, no? At mga nanonood pa rin. Gar po. Gar? Okay. Let's answer this one. So, ito, meron ka daw ratio ng flour at sugar. Yun daw ay 2-3. No, sulat mo. 2-3. And then, sulat mo ulit. Letter A, Gio. FS din, no? Flour, sugar. Hindi dapat magbabalik ta dyan, ha? Flour, sugar. Okay? And then, ano yung flour natin? Ano yung given ba? Cups. Cups of flour. No? Flour din. So, ito is magiging 6. So, how many sugar is needed? Oh. Ilan daw? Gawin natin siyang X kasi nawawala. Rhea, letter C. O, tingnan nyo na. Gawin natin yung, gawin muna natin yung shortcut. 2, 6. No, parehong flour. Anong ginawa natin sa 2? Bakit naging 6? I-multiply natin ng 3. So, itong sugar, i-multiply ko lang yan ng 3. No, so, parang 3 times 3 lang yan, magiging 9 na siya. So, napakadali lang, di ba? Nakakuha na tayo agad ng value. Kumbaga, mata-mata lang to, no? Kitang-kita natin. And then, yung isang gagawin natin, yung cross-multiply, may times kasi na hindi siya sakto, no? So, ang gawin natin is 2, 3. So, gagawin natin siyang fraction, ayun yung pinakamadali. 6x. Cross-multiply mo yan. Magiging ito, magiging 2x. Ito naman, magiging 3 times 6. And then, sulat ko na lang dito, 2x equals 3 times 6, magiging 18. Divide ko both sides by 2, magiging x ko equals 9. Okay? So, pareho lang din, di ba? Mas madali lang yung isa. Okay? Thank you po sa Ma'am Marlene sa pag-follow sa atin. Next. If x over 4 is equal to 6 over 8, what is the value of x? Yeah, Miss Ecraps, thank you po sa pag-follow sa atin. Ano the value ng x natin? Sir Miguel, letter B. Patola X, letter B. Ma'am Rhea, B notification. Thank you po sa pag-follow. Gar ba yung pangalan kanina? 3. Eunice, B. Gio, B. Okay? Let's answer this one. No? Dito pa lang, kahit mata-matahin lang natin kaya, Shingineer, no? Eto, tinan mo. Etong, kasi dito yung kompleto, di ba? Dito yung kompleto. Anong ginawa ko sa 8? Bakit naging 4? Dinivide ko ng 2, di ba? So, 8 divided by 2, nakakuha ko ng 4. So, anong gagawin ko sa 6? I-divide ko din ng 2, no? Dinivide ko to ng 2, yung 8, i-divide ko rin to ng 2, magiging 3. Tama ba? Pag ito, minultiply mo, tinamot, 3 times 2, magiging 6. 4 times 2, magiging 8. So, madali lang siya, no? Kuwang-kuha agad natin. Ito yon. Kung gagamitin naman natin siya ng fraction, kasi dalawa nga yung ginagawa natin, di ba?
Cross multiply mo doon, magiging 8x. Ito naman, lipat mo doon, magiging 24. I-divide ko both sides by 8. By 8. Magiging value ng x ko is 24 divided by 8, yun ay 3. Okay? So, letter B tayo, na cross multiply. So, dalawa tayo, no? Okay, kitang-kita. Mas madali kasi to kung sakali mang sakto. Yung minamata-mata lang natin, di ba? Kitang-kita mo agad dito eh. Di ba? So, kung dito, tinan mo, i-multiply mo ng 2, 8. So, anong number yung i-multiply ko ng 2? Makakakuha ko ng 6. Pwede. Ayan, pwede rin yun sa Sir Marok. Pwede rin lowest term to equal. Okay, tama yun. Sir Patola X. Very good ha. Okay, next. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Ito medyo challenging. If x is to y equals 3/4. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin na and y is to z is equal to 2 is to 5. What is xz? Go. Patola X, letter A. Sige nga, medyo challenging yan. Sige, bigyan ko kayong time para ano. I miss her. Ako din eh. Ako din. Ay, gaya. Okay, sige, bigyan ko kayo ng konting time dyan. Kahit 1 minute lang. Okay. Big boy 2-0 or 2-0 C. Sige nga, anong sagot? If x, sulat ko na maayos para hindi ka anong nakakalito. X is to y is equal to 3/4. And then, yung isa naman is y is to z is to 2 is to 5. What is x is to z? Ayan, ganyan yung z. Ano daw yan? Ewan ko, A. Pat A. Sige nga. Challenging yan. Magandang tanong yan eh. Ano daw yung X is to Choi T A. Kenshin B. Okay. Sige nga. Tingnan nga natin kung may makakasagot dito. Eunice. Letter A. Gar A. Dani na. Sige. Ano sagot? Kailangan magaling kayo mag-manipulate nitong ano na to, fraction na to. Tutorial na siya, sasali po ako quiz B sa math. Sige. Very good naman, no? Yung mga sumasali ng quiz B, ha? Galingan nyo. Sumasali din ako dati niyan, no? Elementary high school, yung MTAP yung tawag sa amin dati. Yan, Power 91 Gaming. Okay, so sagutan na natin. Okay, usog ko lang to ng onte, ha? Okay. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Tamang sagot po, I miss her. Okay. So, gawin natin, ito muna, gawin natin fraction. Di ba sabi ko kanina, yung proportion or ratio, pwede natin gawing fraction. Okay? Tama ba yan? Ayan yun. Ito, ginawa ko siyang fraction. Ito, ginawa ko rin siyang fraction. Okay? Ngayon, ito, gawin ko rin tong fraction. Itong y is to z, y over z equals 2/5. Okay? Diyan muna tayo mag-stay. And then itong hinahanap natin, 'di ba, yung x over z yan. Okay, ito yung hinahanap natin, ito yan siya, 'di ba? Ano daw yan? Okay? So, kailangan ko lang yan kasi kaya ko ginagawang fraction kasi mas mabilis ko siyang i-operate pagka naka-fraction siya. Sige, tingnan nyo. Tingnan mo dito sa una nating equation. Ito yung pangalawang equation natin. Yung unang equation, tingnan mo dito sa hinahanap natin, walang y. So, kailangan ma-eliminate natin yung y. Ang gagawin natin, dito, tingnan mo. Ito kasi pinakamadali matanggal yung y. Gawin mo, kailangan matitira lang dito x and z kasi ayun lang hinahanap natin, di ba? So, ang gawin mo, itong y na to, civil engineering. Okay? So, ang gagawin natin, kunin mo yung value ng y. Itong z na to, i-cross multiply mo doon. Magiging y is equal to, siya lang yung papuntahin mo, i-isolate natin yung y dito. Okay? I-isolate natin, dyan lang siya. Tapos, itong z, papuntahin mo doon, 2z/5.
So, ay, tama ba? Nag-gets ba to kung bakit natin nakuha yung y? Kumbaga, dapat i-cross multiply natin, pero in-stay ko na lang yung 5 dito at hindi ko na siya kin-cross multiply. Ang kin-cross multiply ko lang yung z. Multiply both sides by z. Ayun ba yung long cut doon? Ah, sige. Ganito na lang. Para kasing ganito yan, tinan nyo. Kunyari, di ba, y over z is equal to 2 over 5. I-multiply ko ng z. Tama yung sinabi ni sir. Multiply ko to ng z. Multiply ko rin to ng z. Pag minultiply ko to, mapupunta yan dito, di ba? Ito naman, makakancel lang yan kasi y yan eh. Diba? Ay, ano, may z ka dito, may z ka. I-multiply, makakancel lang. So, y is equals to 2z over 5. Nagets ba? Okay? So, ito na siya. Meron na tayong value ng y. Okay? Kasi sinabi ko challenging to, mahaba kasi siya. No, so, itong y na to, i-input ko yan dito. Ito yung value niya, di ba? 2z over 5. Ilagay ko dito. Okay? So, pag inilagay ko yan dyan, ang mangyayari is x over 2z over 5. Di ba yan yun? Itong y na to, ito yan. No, nilagay ko lang dyan. Equals 3/4. Okay? Nagigets ba yun? Okay? Ngayon, kailangan natin itong i-simplify. Ito, kailangan natin itong i-simplify. So, paano natin i-simplify yan? I-simplify natin yan sa ganitong paraan. Ito, yung x over 2z over 5 is equal to 3/4. Okay, tama ba ito? Ang mangyayari dito, parang, di ba, x divided by 2z over 5, gagawin dyan is x multiply, magiging multiply na siya kung ito i-reciprocal ko. Natatandaan nyo ba yon? Yung rule na yun sa fraction, very good, no? Re-reciprocal mo para maging multiply na siya. So, ang mangyayari dyan, magiging 5x over 2z, no? So, ito na siya, 5x, no? 5x over 2z equals 3/4. Okay? Nagigets ba? And then, nakikita nyo, napapansin mo, meron ka ng x, meron ka ng z. No? So, ang mangyayari dyan, ayan, okay. Ayan, tinan natin. May nanggugulo sa live natin, ano? Ayan, hindi na siya maka-reply, ano? Okay? So, ang mangyayari dyan, para matanggal natin yung, para matanggal lang natin tong 5 at saka 2, pwede natin i-multiply yung buong ganyan, yung long cut gawin natin. Anong i-multiply natin? I-multiply natin yung 5 tsaka 2, di ba? Ganyan. And then 5 tsaka 2. Okay? Tama ba? 5 over 2 yung i-multiply. Very good, no? Pag minultiply natin yan, ito, ay, mali. Sorry. Dapat 2 over 5. Dapat 2 over 5, di ba? Yan, very good. Sorry. Tama. 2 over 5. So, mangyayari dyan, ito, makakancel, di ba? Ito, pag nag-change, ayan, tama yan, ano? So, ito, makakancel din. Tapos, ito, pag minultiply mo, 3 tsaka 2, magiging, yung x over z natin, magiging, multiply mo yan, 6. Multiply mo to, magiging 20. And then, pwede natin silang i-divide pareho ng 2, no? So, magiging sagot, 6 divided by 2, magiging 3, and then, 20 divided by 2, magiging 10. So, yung x over c natin, ito yun, di ba? Is 3 over 10. So, pag sinulat natin yun, yung 3 over 10 na yan, is parang x is to z is equals to 3 is to 10. Nagigets ba? Cross multiply. Pwede rin cross multiply doon, no? Okay? Ang sagot natin is letter B. Nakuha ba? Ang lahi na ng sagot. Nagigets ba kung paano natin nakuha yon? Hindi ko na siya kin-cross multiply, no? Kasi
medyo mas malayo siya kaysa sa ano. Actually, pwede rin naman nating i-cross multiply. Tina-trial and error ko lang, sobrang, oo, ganun lang yung ginagawa natin, di ba? Kunyari, di ba, nandito ka na sa 5/2, tapos x, tapos z, di ba? Tapos 3/4. Ginagawa natin dyan, kina-cross multiply pa natin, di ba? Ito, cross multiply mo yan doon. So, magiging 20x equals 6z. Ngayon, i-divide ko na lang both sides ng, para itong z may mapunta sa ilalim, i-divide ko ng z tsaka 20. Ito, di-divide ko ng 20z. Divide ko rin ito ng 20z. Ito makakancel, matitira dyan is x over z. Dito naman makakancel yung z, magiging 6/20. And then divide ko both sides by 3, ay yung taas tsaka baba. So magiging 3/10. Okay? Ay, may multiple choice pala. Pwede din divisible kasi yung 3. Yan, tama yan. Magiging 1/5 yung yz, tas yung 3/4 magiging 3/. Uy! Classmate ko, ayan, follow niyan, Haylor34. Classmate ko, kakagawa lang namin, no? Kikita niyo yung ano ko? Ganito pa rin forma ko, gumagawa kami kanina sa ano namin, MA, no? Next. A team has 24 players and the ratio of boys to girls is 5:3. Tagal kong nang di nakapag-ganito. Ayan, mag-practice muna ulit kayo dito, refresher. How many girls are on the team? O, sige, go. A team has 24 players. The ratio of boys to girls is 5:3. Ayan, sige. Every night tayo, no? Kanina nag-live na rin tayo. Kaso may ginawa kasi kami kaninang alas 11, kaya alas 10 pala, no? Para dun sa ano namin, project namin. Okay? A team has 24 players and the ratio of boys to girls is 5:3. How many girls are on the team? Sige. Ang gagawin? Anong gagawin natin dyan? Wala pa ako nakikita letter C. Si Sir 130. Patola X 9. None of the above, sir. O, sige, kung wala yung sagot, anong sagot? Pwede natin maglagay naman dito letter E. Di na. Okay. Sige nga, Tony, 24 times 5/3. Di na kami marunong. Noodles, manood mo na. Sige. Sagot ko 9, sabi niya. Sige, let's answer this one. Pagka ganito, 'di ba? Ang ginagawa natin is, 'di ba, ito boys is to girls. No? So 5:3 daw. Ito yung boys mo, ito yung girls mo. Ang problema, pareho yung wala, 'di ba? Kanina meron tayong mga value ng isa, ngayon kasi wala. Pagka ganito, gagawin natin dito parang partitive 'to. Ano ibig sabihin ng partitive? No? Ang partitive, ipag-add mo silang dalawa. Sige, pag-add natin, magiging ilan? 5 plus 3, magiging 8, di ba? Itong 8 na to, gagamitin natin pan-divide dito. So, magiging 24, i-divide mo yan ng 8, magiging ilan? Magiging 3. Okay? Tapos itong 3, ayun yung ipang multiply natin dyan. Sige, 3 times 5, magiging 15. Ito naman, magiging 9. Okay? So, ito na yung ating bagong ratio. Tama ba pag pinag-add mo yung 15 tsaka 9, magiging ano? 24, no? Pag pinag-add mo yung 15, 24. Pag partitive, ganyan gagawin natin na ipag-add mo tong dalawa na to, no? Ipag-add mo sila, and then ayun yung gagamitin natin na pan-divide, ayun yun, doon sa mismong nauna natin na given na 24 players, and then i-multiply mo ng 3 yan, magiging 15, magiging 9. Ito yung boys, ito yung girls. Ano ba hinahanap? Girls. So, ano ba hinahanap? Boys, girls. Boys, girls. O, 9 pala. Letter E tayo, no? So, walang sagot, no? Very good. Partitive po ba yan? Yes, partitive to, no? Ayan. Pag walang binigay dito pareho, usually nagiging partitive yung proportion natin. Ano ibig sabihin ng partitive? No? Ipinaghahati-hati natin sila kung ano yung binigay natin na ratio, no? Partitive.
Hindi siya bonus, no? Bihira akong magbigay ng bonus dito pagka wala talaga. Kapag walang sagot, pwede niyong ilagay yung nakuha niyong sagot, no? Then, para malaman ko kung... Kasi solution ang importante sa akin. Ano ko lang nalaman ng rule na yan. Graduating. Okay. Wala tayong bonus dito. Okay. Basta sasagot lang kayo, ha? Next. The ratio of the ages of two siblings is 4:5. If the older sibling is 25 years old, how old is the younger sibling? Oy, thank you, Sir Kevin Libin sa pag-send ng heart me. Thank you po. Patola X C, may shortcut po pero di effective sa lahat. May shortcut po yan pero hindi lahat siya. Dito kailangan alam natin lahat yung ways, no? Kung paano. 20, Danny, sir, ayan. Sir 130, 130 C, Tony C20, I think 20 yan. Okay? 225 times 4/5. Okay? Let's answer this one, no? Sabi niya, sulat muna natin, the ratio of the ages of two siblings, 4:5. Ngayon, pag two siblings, hindi naman natin, sinabi lang sibling, hindi natin alam kung brother or girl, o ano man. Basta, ito si kapatid 1, no? Kasi magkapatid yan, di ba? And then si kapatid 2, no? Hindi naman natin alam kung sino yon, no? Or pwede naman din sabihin na older, no? Sabihin natin na lang older. Kasi nandun naman nakalagay older. Okay? Kasi edad nga pala to, no? So, ito si younger, ito naman si older. Tama ba? Pagka ganyan, puro numeration, puro tanong mga scholarship exam. Oo, kaya ito. Kanina variation, no? Medyo related kasi yung proportion tsaka yung variation, kaya magkasunod. Kung hindi nyo naabutan yung kanina or bago kayo dito, i-upload ko naman yung mga past natin, no? Medyo bumabago lang kasi yung ating computer. Balik ang algebra yun. Mas maganda dito, no? Mas madali. Okay, so younger and older. Ngayon, pag pinagsama mo daw yung age nila is 25. So, ang gawin natin, if the older sibling is 25 years old, meron palang given. So, equals, meron ka ditong younger, meron kang older. So, meron ka ditong ilan? Ano yun? Older is 25, nawawala dito. So, meron tayo dito, dalawa, no? Yes, pwede rin to sa, sir, print sa, CSE. Pwede rin siya. So, ito, anong ginawa natin sa 5? Bakit naging 25? Kailangan itong older din, no? Anong ginawa natin sa 5 para naging 25? I-multiply ko ng 5. So, ang gagawin ko kay 4, i-multiply ko din ng 5. No? I-multiply mo yung 4 ng 5. Magiging 4 times 5. Magiging 20. So, ganun lang, kuwang-kuwa na agad natin, no? Iba siya kanina. Iba siya sa kanina. Bago to. 1 plus 1 Magellan. Sige. Ibibigyan ko yung 1 plus 1 Magellan. Okay? So, ito, minultiply ko sa 5. Ito, multiply ko din sa 5. So, pwede rin naman natin gawin yung fraction. No? Kung ayaw nyo yung ayaw nyo yan, hindi naman siya laging pag ganyan, ano? So, ang gawin natin, ito, dito lang, kitang-kita mo na, pero gawin natin, cross-multiply natin. 4 times 25 equals, ito, 5 times x, magiging 5x. 100, tapos 5x. Divide ko both sides by 5. Maka-cancel na, so yung x ko daw is 20 din. Okay? I-gets ba? Madali lang siya, no? Kayang-kaya. Next, okay? Ito, mahirap ulit. If A is to B is 7 is to 9, and B is to C is 3 is to 4, what is A is to C? Sige nga. Kapareho to nung kanina, no? Thank you po sa mga nag-share ng ating live, nagpa-follow and bibigay sa atin ng gift, no? Ito ay ginagawa natin gabi-gabi, no? Ako po si Sir Tokwa ninyo, ito yung classroom natin. And welcome dito lahat, no? Kahit anong course ninyo. Kahit nagre-review kayo sa CSE, sa Civil Engineering, sa Engineering man, kahit anong engineering dyan. Welcome kayo dito. Kasi ang topic naman natin is algebra. No, kahit senior high, junior high, welcome kayo dito. Ang ayaw ko lang dito yung mga medyo nanggugulo dyan sa comment section, ano. Binablock natin yan, no. Kasi ito, ino-offer ko to ng free, no. Kahit tingnan ninyo, itong mga lumalabas na to is mga lumalabas sa exams ninyo. Ginagawa natin ito ng mga 2 months na, every night nagla-live tayo. And yun lang gusto ko doon, ano. Pwede kayo dyan magharutan, no.
ang pwede nyo i-share, no? Sa mga pamangkin ninyo, sa mga pinsan ninyo, sa nanay, tatay ninyo na nagre-review, di ba? Kaya sabihin nyo, pwede nyo silang yayain dito mag-review din, no? Okay? Ano sagot? Lahat, may mga friends ninyo, mga nagre-review kayo, nagtuturo pa kay DeepCal. Magtuturo tayo ng DeepCal, pero hindi pa ngayon kasi algebra pa lang tayo. Ang susunod natin after ng algebra is trigo, ano? Magtuturo din tayo niyan after ng mga, siguro matagal pa nga lang. Kasi every month sana, ibang topic, no? Kaso, ngayong October parang hindi kakayanin. Kasi ano, kanina nga, ano, nag-live na tayo. Ang nilive natin kami sa mga ganyan sa marketing. Sige, hindi, magkakaroon din tayo math of investment kung ayun ba yun yung gusto ninyo. Or, ano ba yun, math for business. Oo, meron din Guaini na meron din. Madami ng word problem dito ng algebra. Hanapin nyo na lang dito. Punta kayo dito sa ano ko, dyan sa YouTube channel ko na yan, sa baba. Pwede rin kayong pumunta sa mismong profile natin. Ang ina-upload ko sa TikTok natin is yung business stat. Wala pa ko niyan. Hindi ko nahawakan yung business stat eh. Kasi engineering talaga ako tapos nag-let ako. So nagtuturo ko sa review center. Tinuturo ko sa review center CSE and let. Pero galing ako engineering, no? Sino dito business admin? Okay, let's answer this one. So ito, gawin muna natin siyang fraction A over B. Ito yan, A over B tapos 7 over 9. Ito naman B over C is equals to 3 over 4. What is AC? Tama ba? Pwede siyang gawing AC. Ba't hula? Walang, sige, pwede manghula. Okay? Asan ba dyan? Ito, 9. Gawin kong ganyan yan. 9. Ganyan yung 9, ha? Okay. So, tingnan natin dito. Anong kailangan natin? A over C. No? So, kailangan matanggal natin yung B. No? Ang gawin natin, itong equation na to, itong pangalawang equation, gawin natin, kunin natin yung value ng B. Ito, i-cross multiply mo yan doon, magiging B is equals to 3C over 4. Nagets ba kung paano to nakuha? Sino nagsasagot ng C dyan? Sige, pwede mga nakuha ba to? Type mo na kayo dyan kung nakuha nyo to. Minultiply ko lang yung buong system ng C. So, mangyayari dyan, ito makakancel. Tapos ito, imumultiply ko dyan, magiging 3C. Or parang ito, tinranspose ko lang doon, no? So, magiging B is equals to 3C. Ngayon, itong B na to, sa-substitute ko yan dito sa value na to. So, mangyayari dyan, A over, itong B, palitan ko, ito, palitan ko yan, magiging 3C over 4. Bakit po wala C yung 4? Nandito siya sana, punta sa 3, ito siya. Jonathan, 7 is to 12. Ayan, ito na yung equation natin. No? Pinalit ang A. Ito na, no? Tapos itong B ko, ito na siya. Okay? And then, i-equate ko sa 7 over 9. Okay? So, ito, kagaya ng ginawa natin kanina, pagka sinolve natin yan, di ba, itong 9, A pala, i-divide natin ng 3C over 4. Ang mangyayari dyan, para maging, nakikita ba? Wait lang, ha? Yan. So, para ma-multiply yan, i-reciprocal ko to over 3C. Okay, so A times 4, magiging A4, and then 3C. So, ito, magiging magiging 4A pala, 4A over 3C is equals to 7 over 9. So, tinan nyo, meron na tayo dito, same lang, tama A and B, pero mas proper yung A since need na always naka-lowest term. Sige, tingnan natin mamaya. Tama ba na itong A at saka C yung kailangan natin? Ito na yon. So, ito, yung buong system, imumultiply ko na lang ng reciprocal nito na para makuha natin, di ba? Magiging 3 tsaka 4, 3 fourths. Multiply ko din to ng 3 fourths. Yan ang naghihirap ng mga high school dahil dyan. Tunan ka lang ka. Okay? So, tama ba? Nagets niyo ba kung bakit 3 fourths yung pinang-ano natin? Kasi ang mangyayari dyan, itong reciprocal nitong kadikit ng A at saka ng C, ayun yung para makancel natin. O, diba? Na-cancel natin. Ang matitira na lang dito, AC. Tapos ito naman, imumultiply ko dyan, magiging 3 times 7, magiging 21. Ito naman, magiging ilan? 36.
Pwede ba nating i-lowest term? Pwede. Divide ko ng 3, magiging 7/12. Ito yung final answer natin kasi ang needed is lowest term. Ito, tama din to kaso kung meron kang choices na lowest term, piliin mo yung lowest term. Shortcut dyan is LCD and lowest term na lang. Nagugulan ako sa solution mo. Nagulo ba? Ulitin natin. Magulo ba? Or masyadong mabilis ang mga pangyayari? Ulitin natin. Kasi mahirap talaga tong problem na to, no? Sorry. Hindi, meron pa tayong example. Hanggang 12 tayo. 12 examples. Meron pa tayong 4, no? Okay? Dito ko lang muna babalikan, no? Okay, dito, no? Balik tayo rito, no? Dito, etong C, inilipat ko lang doon, no? Kasi pwede ko yan i-cross multiply. Tingnan nyo, pag kinross multiply ko kasi yan, tingnan mo pareho lang din kasi pag kinross multiply ko yan, magiging 4B is equals to 3C. Diba? And then, i-divide ko rin naman to ng 4, magiging B is equals to 3C. Diba? 3C4. So, pareho lang siya. And then, ang gagawin natin, ano yung sabi doon? 9-3 then, times yung ginawa ko, given na kasi yung 7. Ayan. Okay? So, tinan mo naman dito. Kaya ko siya kinuha, no? Dito muna tayo, balik ko lang dito. Ito na siya, B equals 3C. No? And then, itong B na to, ilalagay ko lang yan dito. No? Ito dito, lalagay ko lang yung B. Kaya, ganyan. Ang ginagawa ko lang dyan, para shortcut, kung gusto nyo ng shortcut, ang ginagawa natin ditong 4, iaakit mo yan dyan. Magiging 4A/3C. Nagets ba yun? Kasi nasa ilalim siya, inangat ko. Thank you po sa mga nag-share, nagpa-follow sa atin. No? Maraming. Ang dami na. Saan na ako Sige, pasado ka na para hindi ka pasado ka na, ha? Yung iba, mga nagsasagot. Sige lang, lang tayo. Okay? Nagigets nyo ba kung bakit ganun ito? Kasi parang ito, ni-reciprocal ko lang yan, di ba? Parang 4 times 3C. Kaya naging 4A, 3C. Okay? And then, meron na akong 7/9. Ito kasing 3 na to, pwede ko rin yung itakbo na lang dun eh. Tapos ito naman, ipapunta ko dito. Tinan mo, mawawala yung... Gigets nyo ba? Ito, 4A, 3C equal 7/9. Itong 3, ipunta ko na doon. Iwan ko lang yung C dito. Itong 4, ipunta ko dito. So, mangyayari dyan, yung AC ko, itong 4 ko, multiply ko dyan, magiging 36. Itong 3 ko, i-multiply ko doon, magiging 21. Shortcut, di ba? Okay, nagigets nyo ba? Kung bakit maraming nanonood ngayon, kasi itong ratio and proportion, merong mga grade level sa ano. Uy! Talaga? Uy, congrats! Engineer Jasper, congrats! Congrats, engineer. Wow! Congrats. Mabilis lumabas, ano? Uy, congrats naman si Sir Jasper, no? Engineer Jasper na. Congrats! Wow! Sa ME, gamit na gamit daw. Very good, ah. Uy, meron tayong engineer dito. Congrats. Nadadaan dito yan dati si engineer, no? Bago siya mag-exam. Tama ba? Bago mag-exam? One month ago na ba? Or ngayong month lang yun, no? So, congrats. Mabilis lumabas ang gele, no? So, yun. So, i-divide ko yun pareho ng 3, magiging 7/12. Ito na yung final answer natin. Huwag nyo agad bilugan pagka ratio and proportion kasi baka merong lowest term. May ganyan sa accounting. Ito. Bad trip naman, matutulog na lang. May review ba sa TikTok? Makisagot ka na lang din na bago ka matulog. A map has a scale of 1:500. Balik na rin ako dito, sir, pag graduate. Sige, nandito naman tayo every night, no? Meron na IC. Yes sir, last 2 weeks ata lang. Wow. Di ba? Meron na.
Isa sa mga nakapanood sa atin dito naging wow. 'Di ba? O ganoon, proud ako sa mga sa mga students, no? Kailan mo review niya sa rigid bodies? Wala pa tayong rigid bodies eh. Algebra pa lang tayo. Ito kasi para naman tong review lang. Ang algebra kasi, lahat naman yan, tinan nyo, si Engineer Jasper. Kahit pa paano kasi, matatouch ng review nyo yung algebra. Kahit anong course ninyo, no? Nung hindi pa kayo to 12, lahat ng, sa school namin, no, sa TIPQC, lahat ng mga course, nag-algebra. Walang course na hindi dumadaan sa algebra. Ngayon kasi, ano na ang mga first year college ngayon? Math in a modern world na. Pero dati, lahat yan dumadaan ng algebra, algebra lang, yung iba walang trigo eh. Sa TIP nga, yung mga business, merong calculus eh. Dati, meron. Letter B daw. Iniwala kayo sa akin, nakapagturo kasi ako doon ng tutorial. Ang mga kaibigan naming business doon, business management, tama, fundamental talaga yan, dapat gamit na siya sa engineering course, no? Tama ba yun, no? Start na. Okay, let's answer this one. A map has a scale of 1:500. If the distance between two cities on the map is 3 cm, what is the actual distance between them? Paano daw yan? So, sabi doon, a map has a scale of 1:500. If the distance between two cities is 3 cm, what is the actual distance between them? So, ito, meron ka daw scale, no? Ano yan? So, kung meron kang mapa, kada one doon, sa totoong lugar is naka-multiply sa 500, di ba? So, dito, kung 3 cm yung pagitan nila dito, 3 cm, so dapat dito, imumultiply mo to ng, parang ganito yan, 1:500. Ito kasi, wala tong label, walang unit, no? Ma'am Shikay na, minsan 9, usually 9 p.m. Tapos, hanggang, kung ano mang matapos yun, 9 to 12, ganyan. Minsan, kanina nag-live na tayo. Ang lesson natin kanina is variation. Ngayon, ratio in proportion na. So, dito, equals daw siya sa 3 cm. Okay, ulitin ko. 3 cm. So, ito, minultiply ko ng 3. Kailangan imumultiply ko din to ng 3. Okay? Ulitin ko. So, meron dang 1:500. Tapos, dito, may unit tayo dito na 3 cm. Ang nawawala ito. Turuan ko kayo ng shortcut. Ito kasi, itong 1, iminultiply ko sa 3 cm. So, dapat ito, imumultiply ko din ng 3 cm. Tama ba? 1 times 3 cm, ito yon. So, kailangan ito, 500, i-multiply ko din ng 3 cm. Ano magiging sagot? Magiging 1,500 cm. 1,500 cm. Yung 1,500 cm, ano ba yung equivalent niya dyan? So, i-divide natin siya sa, ano ba mga choices? 1.5 kilometers, 15 kilometers, 150 meters, or 1,500 meters. Para itong cm, para maging siyang meter, i-divide ko lang yan ng 100. Tama ba? So, 1.5 divided by 100, magiging 15 meters. Yan yung sagot natin. I-gets ba? Yes, itong 500 na to walang label. Wala siyang label yung 500. Basta, dito, wala tong unit, no? Itong 1, wala siyang unit. Itong 500, wala lang. Ngayon, itong 3 na to, 3 cm, i-multiply yan dyan, di ba? Tinan mo, 1 times 3 cm, edi 3 cm. So, ang gagawin ko dito sa 500, i-multiply ko din ng 3 cm. Ang mangyayari, magiging 1.5 cm. Tama ba? Ngayon, dito, yung 1.5 cm, i-divide ko yan ng 100 para maging meter. Iba ang 15
Aw, sorry. Sorry. Wala sa choices yung sagot. Letter E ba? $15 meters lang yung sagot. Tama ba? Wala naman mga tumbas yung 15 meters diyan, tama ba? The ratio must have the same unit in the actual drawing. Follow sana kaso won't do it na lang. Bakit? Napera pa yung sarili niya. Let's answer. Ulitin natin, no? Okay, ito ulitin natin, no? Okay lang naman yan. Kahit hindi kayo no? Sino ba yung si Sir? Si Sir RT? Follow sana kaso. Okay lang. Okay lang yan. Ano ka? I-imbita ko sa'yo. Ano to? Ba't may nag-aaway dyan? Yung pwede sa math. Di pwede basta sa math. Is 500 cm or meter? They're talking about cities. 15 kailangan. Guys, ano to? Kailangan din si equivalent. Sige, wag na kayo mag-away dyan, no? Mga ganyan, okay lang yan, no? Sir, ang explanation sa amin ng review center, closest answer po talaga, never choose E. Ito, pumapasok na ang mga teacher. It's the word problem's fault. Why blame him? Ha? Bakit? Alam nyo, kahit mag-follow kayo dito o hindi, okay lang sa akin yun, no? Ang mga gustong matuto, pwedeng mag-i-stay. Ano, bilis-bilis lang no? Ganito yan. No? Since lahat naman yata dito mga bago, tama ba? Mga bago lang kayo dito. No, so, meron ako dito mga regular na students, no? Tawag ko sa mga bago nagpa-follow dito is mga tagal ko nakapollow dito, mag-scroll na yung yung mga lagi pumapasok dito. Alam nila yan, no? Dito sa klase ko, pwede kayo dyan pero wag kayong mag-aaway, no? Marami dito mga nagpa-follow. May engineer na nga no? Si Engineer Gelly, kung wala sa choices, no, para ma-orient kayo dahil bago kayo dito, transferee lang ang tawag sa inyo dito, no, transferee. May regular pamilya tayo. Ayun na, Sir Jasper na si engineer na nga nagsabi, dito sa klase ko, hindi kasi kayo pwedeng mag-comment ng mga number dyan. Pwede ba kayo mag-comment ng number dyan? O kaya equation? Hindi pwede, no? Sa mga exam ko, dito nilalagyan ko ng choices para makakapag-type kayo ng choices. Ngayon, dito, hindi naman to board exam pwede ako maglagay ng i-dyan, no? Tsaka hindi ako nagbibigay ng bonus dito, no? Walang bonus dito. Kung meron lang kayong sagot, pwede nyo ilagay yung sagot nyo dyan. And then, ang mangyayari doon, yung letter E, di ba? Kung letter E yung sagot ninyo, ay di ilagay nyo dyan. No? Mati naman dyan, dami-dami ng mga, dyan dumadaan, no? Nag-i-stay pa din dito, no? Babasahin ko sa inyo para yung makakulit, no? Maaalis na sila, no? Power sheet talaga yan. Ganito gawin natin, no? Okay? Ako lahat gumagawa ng tanong dito, no? Kung mali yung choices, ibig sabihin, namali ako ng type, no? May typo yan kahit sa board exam, kahit saan yung board exam, kahit tanong nyo dyan sa mga dumadaan dito. Okay? Babasahin ko yung tanong para sa inyo. A map has a scale of 1:500. Ano? Ma'am Mekaishi? Ang dami bas daw. Sige. Yan natin. Okay, 1:500. So, 1:500, may unit ba yan? A map has a scale of 1. Kung anong nakalagay dito sa mapa ko, kunyari, 1. Ang totoong niyan, kung ganyan, i-multiply ko sa 500, naka 500 dyan. Tama ba? Walang unit dyan. May unit ba yan? Wala, di ba? So, ang gagawin ko dyan, susulat ko 1:500.
If the distance between two cities on the map is 3 cm, oh, ano daw? Distance two cities on the map is 3 cm. Kung ginawa niya daw yan, dito sa mapa niya, meron kang 3 cm. Ano mangyayari? Ito, imumultiply ko yan sa 3 cm. Ano, edi 3 cm na. Ito, minultiply ko ng 3 cm, 3 cm. Dito, imumultiply ko din ng 3 cm. Ano mangyayari? Magiging 1.5 cm, di ba? O, ngayon, kung 1,500 cm yan, anong gagawin ko para maging meter? Kasi ang pagpipilian ko, kilometer, kilometer, meter, meter. Gawin ko muna siyang meter. Kasi wala namang cm di ba? So, gawin ko, divide ko 100. So, ang mangyayari dyan is, tama ba? Kada isang 100, makakakuha ka na 1 meter. Ang mangyayari, 15 meters. O ngayon, kung walang sagot yung 15 meters yan, edi ilagay mo dito 15 meters. Wala naman akong pakialam kung tama dyan, A, B, C, D. No? Exact. Ako lang gumagawa ng tanong dito. No? Ang ito. Variation. Kanina ba? O ngayon lang? Kanina, nagturo kasi ako variation. Dito, sa live ko, mga makukulit, na nawawala, nabablock. Pero pwede magtanong, no? Partitive yung kanina, tama ba, di? Pwede dyan, pwede nga makipag, dyan makipagkuharutan dyan sa comment section. Nababasa ko lahat yung comment nyo, no? Pag hindi na about sa learning, yung kino-comment nyo dyan, nawawala. Nabablock kayo, no? Thermal expansion, wala pa tayo niyan eh. Ang dali-dali mag-scroll sa TikTok, isang ganun lang, oh. Eh di mapupunta kayo sa gusto nyo panoodin, di ba? Tuloy nyo na po. Let's answer this one. Yes, Ma'am Tin Ray, di ba? Yes, ma'am, live to. Ma'am Tin Ray, live to 2:42. Yes, 2:42 AM din dito. Okay? So dito, meron daw price na 150 is to be shared among 3 friends. Alice, Bob, and Carol. In the ratio 2:3:5. How much will each friend receive? Now, so, si Alice, gawin na lang natin siyang A. Gawin na lang natin si Bob na B. And then, meron naman tayong C, si Carol. So, meron daw siyang 2:3:5. No? Tawag natin dito is what? Tawag natin dito is partitive. Ibig sabihin, hinahati-hati natin sa parts nila yon, no? So, ito 2 plus 3 plus 5, yan ay parang 2 plus 3 plus 5. Yun ay magiging, ilan yan? 2 plus 3, 5, magiging 5, magiging 10. Itong 10 na to, ipang-divide natin dito. So, 150 divided by 10 equals 15. Ayan, 15 na to, i-distribute natin yan dyan. Parang ganito. 2:3:5. Distribute mo yung 15 na yan. Kita ba? Okay, magiging 15. 2 times 15, magiging 30. Ito naman, magiging ilan yan? 45. Ito naman, magiging 75. Okay? Ang sagot doon? Letter B. Okay? 5 pa lang, 50% mapupunta sa kanya. Uy, thank you, Sir Ernest Rin. Gets ba? Ano yung sinasabi dyan? Okay? Dali lang, di ba? Next.
di ba? Kaya, aanin ko yung kahit hindi kayo mag-follow dyan ng isa, yung hindi na lang siya mag-follow, okay lang. Maraming gustong matuto dyan, no? Yun, no? Magko-comment yung iba dyan, mga ano sagot nila, letter D, letter A agad, no? Madami na yung gusto matuto dyan, eh. In-offer ko to free, no? Tinagtuturo ko sa review center, 500 per hour sa online. In-offer ko dito free. Tapos malulungkot ako na hindi kayo magpa-follow. Ano ba BE? A pala, A, D. 1, 2, 3, damn. A. Okay. Pwede kayo pumunta dun sa ano natin, no? Board exam? Yes. Lumalabas to sa LET. Lumalabas sa CSE. Lumalabas din sa engineering math. Tama ba? Paano ko alam? Nag-take na ako niyang 3 na yan, eh. Ano mga sagot natin? Hindi ako nagturo ng engineering course. Math lang tinuturo ko doon. Hindi required. Hindi siya required. Ang kailangan mo dito, kung board exam, no? Sa mga magti-take ng board exam, hindi nyo na kailangan ng solution dito, no? Kailangan ko merong solution kasi yung ibang mga nanonood dito, ang kailangan kasi ng yung mga junior high, senior high, 'di ba? Nung senior high, junior high tayo, wala namang calculator. Okay, let's answer this one. Meron ka daw 180 kilograms. So, pag nakita mo agad yung party TV, add mo agad. 1 plus 2 plus 3, no? Add mo yan, magiging 1 plus 2 plus 3, 6. Itong 6 na to, pandi-divide mo dyan. Okay? Ilang sagot? 30 kilograms, no? And then 1 is to 2 is to 3. Itong 30, divide mo yung ganyan, no? 1 times 30, 30. 30 times 2 magiging 60. 30 times 1 magiging 9. Dali lang, no? A na, dami. Kasama, pwede. Thank you po, Sir Sayan, no? Tinan nyo? May mga nagbibigay pa nga sa atin ng gifts, no? Thank you po, ibig sabihin, kahit pa paano is, Thank you po, Sir Sayan. Thank you po, no? Sa mga nagbibigay sa atin ng gift, nagpa-follow, no? Thank you po. Next. Nagpa-follow, nag-heart, no? Nag-share. Nakita ko ang dami nag-share kanina. Hindi, minsan lang, no? Umaga na kasi. Sir ba to? Si Sir. Ma'am ba? Napol, naman. Minsan umiiksi yung pasensya natin. Kanina okay. Ganun din, partitive. Letter A ulit. Letter A ba? A ulit. B, magkakaiba. Bakit ganun? B, A. A answer. Okay. Chacha Saikon. Okay, let's answer this one. Anong gagawin pag nakakita ka? Anong ang tawag natin sa ganitong proportion? Partitive. Pag nakita mo partitive, anong gagawin mo? Add mo agad. No? Gawin mo agad, add mo agad 'yan, no? 3. Kung sure ka na partitive, add mo 3 plus 4 plus 5 magiging 3, magiging 7, magiging 12. Itong 12, ipang mong di-divide mo dito. So, inote lang muna natin kung ano ba yung, na yan. Ang company decide to distribute bonus among its 3 department. Lagyan muna natin dito, sale, management, operation. Kailangan tama pa rin yan, SMO pa din yan. Sale, marketing pala, and operation. And itong 12. Ngayon, i-divide mo ngayon yan, 12, ipang di-divide mo sa 1, 2, magiging 100. Okay, so 100, ang gagawin mo, 3 is to 4 is to 5, magiging 100, magiging 300, ito ay 400, ito naman is 500. Ito ay, tama ba na sale, marketing, and operation? So, check mo na lang dyan. Ito ata yun.
Okay? So, meron naging matalino ako dito. Kasi ibig sabihin yun, nakikinig kayo ng maayos. Tama ba? Kapag nakikinig kayo ng maayos sa teacher ninyo, kaya ibig sabihin, kung worth it yung mata lesson natutunan ko ngayon. Ayan, thank you naman sa mga natuto ngayon. And ito na yung last natin, no? Meron kasi tayo ditong quote of the night, no? Quote of the night dito sa ating classroom, no? Magkayakap tungo sa ating pangarap, mga tawa, iyak at sigaw ng tagumpay. Tagumpay sigaw. Lahat ng tawa yung matibay. Sa bawat alaala ito, alaala, 8 hanggang dulo. Hindi magka-try rin. Very good naman, no? Thank you naman at na-appreciate nyo yung ating live. No, kahit meron tang dumaan dito. Okay lang yan, gabi-gabi naman may dumadaan. No? Minsan, alas 3 na kasi, kaya medyo manipis yung ating pasensya ngayon, no? Okay lang naman yun, no? Hindi ako nag-ano dito ng mga, no? So, maraming salamat, no? And, ito ang quote natin is galing sa Bini, kanta nilang 8. Okay? Maraming salamat, guys. And, yung upload ko na lang, sundan nyo lang